ang ayuda na tatanggapin niya is social pension, which is galing sa national government, dapat niya sa amin. So, sa amin siya except, hindi pa nga siya na fully transferred sa amin eh. Pero pag fully transferred na yan, sa amin na yung direct na Direct niya. na, ayun. Pero pagka yung localized, yung ayaw bigyan ng discount doon sa butika, doon sa bayan, ay sa OSCA ka muna pupunta. Unless na hindi nagawa ng OSCA, then that's the time na pupunta sa amin. At yung lahat ng trabaho na ginagampanan ng DSWD para sa senior citizen, ililipat from DSWD to the NCSC. Now, hindi natin maintindihan yon kung hindi natin i-appreciate muna yung senior citizen. Alam mo ba na sa lahat ng constitution natin, magmula noong 89, 98, 35, 73, at even yung ating current constitution, walang definition ng senior citizen doon sa mga constitution na yon. Apo. Mabuti pa nga yung kabataan eh. Yung sa 73 Constitution, merong KB nung araw. Apo. Tapos sa 87 Constitution, ginawang sangguniang kabataan. So yung bata noong KB na 15 years old sa under 73 Constitution, hindi pa siya pwedeng bumoto for mayor or parang captain, pero pwede siyang tumakbo sa KB. Pwede siyang maging KB chairman, pwede siyang maging konsehal ng bayan o ng city or maging bukal. Pero yung senior citizen, walang binibigay na pribilehyo yung gano'n. Okay. Noong 1992, nagkaroon ng batas, yung Republic Act 7432. Apo. Ito yung batas na nag-define kung sino yung senior citizen. Ang sabi doon, ang senior citizen daw ay 60 years old, Pilipino, nakatira sa Pilipinas. So yun din yung batas na nagbigay ng 20% discount. Pero hindi gumawa ng NCSC yung 7432 noong 1992. Inamyandahan ito noong 2004 ng Republic Act 9257. Kasi yung 7432, ang sabi doon, ang senior citizen daw ay 60 years old na Pilipino na nakatira dito na hindi kumikita ng more than 60,000. So, ibig sabihin, kung babalik kayo noong 1992, kung 70 years old ka, pero kumikita ka ng 60,001 peso, hindi ka na senior citizen. Kasi wala sa nakalagay doon, hindi ka dapat kumita ng 60,000. Noong 2014 tinanggal yung 60,000 na yon. So noong 2004, pursuant to RA 9257, pag 60 years old ka, senior ka na. Oh. Okay. Yes. Tapos noong 2010, nagkaroon ng amendment ulit yung Republic Act 9994, yung Expanded Senior Citizens Act. Noong kasing 1992, nagbigay ng 20% discount yung batas RA 7432 sa mga senior sa pagkain, sa transportation, sa hotel, sa gamot. Okay. Noong 2010, in-expand yon. So magmula noong 2010, pagkakain ka sa isang fast food na 100 pesos, tatanggalin muna yung VAT na 12 pesos. So yung 88 pesos, yun ang bibigyan ng 20% discount. Yun yung expanded on. Kaya magmula noong 2010, pursuant to RA 9994, ang total discount ng senior citizen sa mga VAT-able na items ay 29.6%. Oh, lumaki pa. Oo, kasi aalisin mo muna yung VAT bago mo bigyan ng 20% discount. So yun yun. Merong mga batas na nagbibigay ng ayuda. Remember, 1992, RA 7432, 2004, RA 9257, at 2010, RA 9994, hindi gumawa ng NCSC yung lahat ng batas na yon. Okay po. In comparison, pagka ang pinag-usapan natin yung IP, yung Indigenous Peoples, no? Yeah. Noong 1997, nagkaroon ng Republic Act 8371, yung Indigenous Peoples' Right Act o IPRA Law. Nung lumabas yung IPRA Law, gumawa na yung batas na yon ng NCIP, National Commission on Indigenous Peoples. Yes. So ibig sabihin kung ano yung nakalagay doon sa batas, merong commission na mag-i-implement. Samantalang sa senior citizen, nagkaroon ng batas noong 1992, na-amend noong 2004, na-amend noong 2010, pero hindi gumawa yung mga batas na yon ng NCSC. Oh. It took only in 2019 na nagkaroon ng Republic Act 11350 creating the NCSC. So ito yung problema nun kasi na-delay ito. So medyo hindi simple na i-transfer ng DSWD yung trabaho niya sa NCSC. Kasi kailangan muna yung NCSC. Ano ba yan?
Capable na ba yan? Hindi kagaya noong NCIP na pagkalabas ng batas, gumawa ng NCIP, so nag-uumpisa sila from zero. Puntahan natin yung Magna Carta on Women, di ba? Merong Magna Carta on Women, pero bago pa nagkaroon ng Magna Carta on Women, meron ng Commission on Women. So, nung magkaroon ng Magna Carta on Women, institutionalized lang yung Philippine Commission on Women. So, yung pong senior citizen, noon lamang 2019, sa kabilaan ng katotohanan, noong pang 1992, meron ng batas para sa senior citizen. Ayun. So, ngayon, yung mga trabaho ng DSWD na ito-transfer sa amin, hindi pa na i-transfer. Hindi pa kasi mahaba yung Up to this moment? Yes. Hanggang ngayon. Haba naman. Meron kasi, hindi kasi sa simple eh. For example, yung social pension. Yung social pension, nakalagay yan sa 9994 noong 2010 na nagbibigay ng 500 pesos sa mga indigent na senior citizens. Okay. So, yung budget ng social pension before 2024, noong 2023, ay 25 billion yung pinamimigay na 500 sa lahat ng indigent na identified. Okay. 25 billion yon. So, hindi siya ganun kasimple na ita-transfer ng DSWD sa NCSC para bigyan ng 500 pesos a month yung 4 million na senior citizen. So, maraming mga bagay na kailangan ayusin bago yan. Yung senior citizen, pagka hindi siya binigyan ng discount ng isang establishment, ang punta niya hindi sa DSWD, pupunta siya sa OSCA. Kasi yun yung mandato eh. Yung 7432, gumawa siya ng OSCA na magsusuper under the office of the mayor. So kunyari yung isang malaking establishment hindi nagbigay ng discount sa isang maliit na bayan. Okay. So aangal yung senior ngayon, pupunta doon sa OSCA. Si OSCA naman, sasabihin niya kay Mayor, meron nagko-complaint dito. Si Mayor, baka supporter niya yung may-ari ng establishment, di ba? So medyo, di ba? Medyo andap. Andap siya. Andap siya. Ngayon, hindi naman pupunta yung senior citizen sa DSWD dahil wala sa mandato ng DSWD na protektahan yung karapatan, yung legal rights doon sa senior. Okay. Samantalang yung Republic Act 11350, merong provision doon that the NCSC shall ensure the implementation of laws for senior citizen. Yung discount, batas yun di ba? So, pag hindi ka binigyan ng discount, pwede kang humingi ng tulong sa NCSC dahil merong mandato ang NCSC na ipatupad yung batas. Pumunta ka sa DSWD, wala sa mandato ng DSWD na nakalagay na pwede silang mag-file ng complaint para sa senior citizen. Samantalang itong 11350 na nag-create ng NCSC, merong provision that the NCSC shall ensure the implementation of laws. And yung discount is a law. OSCA naman ay para saan dapat gamitin. Yan. Okay. Para ho sa mga hindi lang nakakaalam. Sige. Kung alam nyo na po yung proseso, that's good enough. Okay. Yung OSCA was created by RA 7432 na magkakaroon ng isang tanggapan under the office of the mayor para dun sa mga concerns ng senior citizen. Pag tungtong mo ng 60 years old, meron ka ng karapatan na tumanggap ng discount. So, paano ka tatanggap ng discount? Hihingi ka muna ng certification or ng ID galing sa OSCA. Kasi sila yung nakakaalam na 60 years old ka eh. Isipin mo, kung walang OSCA, ang opisina namin nasa Quezon City, kung tigaron siya sa Basco, Batanes, paano siyang pupunta sa amin? Diba? Kaya tama lang yung ginawa ng RA 7432 na bawat bayan merong OSCA. So, yun yung function ng OSCA. Yan ang una kapag nag-senior ka na. Yes. Yung OSCA yung mag-ano sa'yo. Tapos, kung merong pribilehyo ang senior citizen na hindi ni-implement, yung discount nga, ayaw kang bigyan ng butika, ang unang mo is yung OSCA. Ang susumbungan? Oo, pagsusumbungan mo. Kung medyo mabigat yung kaso, siyempre baka hands off yung OSCA, meron ka ngayong pupuntahan yung NCSC.